Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po muli. At Abilene Garcia. Patuloy tayo sa ating segment na itanong mo lang sa ating topic na ano mga teknik na pwedeng gamitin para maiwasan ang magalit at sumama ang loob. O review lang tayo Okay. ha. Number one. Disregard it. Parang walang nangyari. Number 2, delay it. Ipagpaliban mo. Number 3, dilute it. Tunawin mo. No, ihalo mo. Ihalo mo para Oo. mawala na. Number 4, demagnify it. Paliitin mo. Yes. Number 5, divert it. Baka naman ikaw may kasalanan. Ibaling mo ang atensyon Ay, divert sa sa iba. ibang bagay. Yes. Okay. Number 6, doubt it. Pagdudahan mo, baka naman di naman yun ang talagang nangyari. Number 7, direct it to Ayan, yourself. ikaw mo sa sarili mo, baka may Oo. kasalanan ka rin sa pangyayari. Yes. Number 8, Decide to forgive. ayan. May mga pagkakataon po, mali talaga. Sir, okay, paano ko hindi magagalit if I decide to forgive? Kasi nagkamali siya. Pinatawad mo, magagalit ka pa ba? Naalala niyo po si Kristo na nakapako sa krus? Oh. Nagalit ba siya? Pinako siya sa krus na wala siya kasalanan. Sabi niya, Lord, forgive them for they don't know what they're doing. That's one of the things you need to do. Forgive them. And when you forgive, hindi ka na magagalit. Totoo yan. Exactly. Tsaka kung ikaw nga pinatawad ng Diyos di ba? Kung ang Diyos pinatawad yung lahat ng kasalanan natin, sino naman tayo para hindi magpatawad sa iba? Totoo po Wala yun. naman perpekto. Totoo po. Isa po napaka-importante po kailangan maintindihan niyo po yun. When you say forgive them for they don't know what they're doing. For example, nagkamali anak mo. May mga pagkakataon po, kaya siya Oo. nagkamali, hindi niya alam. Nagkamali asawa mo. Nako, lalo na, nagkamali nanay mo na may edad na. Oo. Forgive them for sometimes po, they don't really know what they are Minsan doing. kasi lutang sila, Oo. lunod sila, Oo. o nasa sitwasyon na wala talaga sila sa katinuan Umiinom ng gamot na Oo. nakakapagpahilo. Yes. Okay, mga babae, monthly period. Hindi pa kami siya wala sila, irritable sila. Forgive them. Oo, o kaya yung isang lalaki na nasa isang sitwasyon na hindi niya alam ang ginagawa niya, di ba? Forgive Yes, them. dahil nakapagpatawad ka na, malamang mababawasan o hindi ka na magagalit. That's Maaawa ka That's the Oo. beauty po nung learn to forgive for they don't know what they're doing. Learn to forgive because ikaw din nakakasala. Pinatawad ka ng Diyos, patawarin mo. Oo. Nako, eto naman. May mga pagkakataon na nagamit mo na Lahat. Diba? Nakawalong teknika tayo. Nakawalo ka na. Sir, ginamit ko na lahat Pero Galit talagang pa rin ako. galit pa rin, Mm. di ba? So, number 9, depend on God. Depend, umasa ka sa Diyos. Ibig sabihin, dumating ka na Yes. sa puntong, Lord, sobra na. Matindi na Oo. masyado ang ginawa niya. Hindi ko na kaya to. Todo na to. Alam po, may letter D pa rin po. Depend on God. Ibig sabihin po, tama ka. Hindi mo na kayang dalhin yan. Hindi mo na kayang patawarin yan. But here's the good news. Kaya ni Lord patawarin yan. Kaya ni Lord dalhin yan. So ito po yung mga pagkakataong yung lahat ng sama ng loob mo, lahat ng galit mo, ialay mo kay Lord. Lord, hindi ko na kaya to. Tulungan mo ako sa sitwasyon. Kaya ang ganda ng sabi ni Lord, di ba? Cast your cares upon me, di ba? Kaya nga huminga tayo ng tulong sa Diyos. Sabihin mo sa Diyos, nahihirapan ka na talaga. Tanggalin yung galit mo at humingi ka na ng tulong sa Kanya para mawala ang galit mo. Totoo po, yun po kasi po, Diba? may mga pagkakataon po talaga sa buhay na hindi natin kaya. Totoo po Oo, yun. mabigat Sobra bigat, Oo. sobra talaga sama ng loob mo. Good news! Sabi ng Diyos, what is impossible with man or with us Oo. is possible with God. Yung parang iniisip mo na, ano ba yan? Lahat na ginawa ko, pero ginawa pa rin sa akin ito. 'Di ba? So, pag binigay mo na kay Lord, wag mo nang kuhanin ulit. Mm-mm. 'Di ba? Malamang hindi ka na magagalit pag binigay mo kay Lord kasi Lord, you're the only one that I can depend on. At pag ginawa niyo po Diba? yun, ito po yung pag binigay mo na kay Lord, para bang pwede ka nang humiga, pwede kang matulog, may peace ka na dahil, Oo. Lord, hindi ko talaga kaya to, dahil hindi ko kaya to. Ikaw na. Parang ganito po, mag-ama, may problema may bata. Sabi ng tatay, anak, ako na bahala dyan, matulog ka na, susolusyonan ko yan. Unaan niyo gagawin ng bata, matutulog. Exactly. Dapat ganun din po ang ginagawa natin. Pag may problema tayo, lumapit tayo kay Lord, Lord, hindi ko na kaya to. Sabi ni Lord, anak, tulog ka na. Tulog ka na! Kasi sabi ni Lord, I will take care of it. Think about it. Kung yung tatay, nanay natin, pinagkakatiwalaan natin sa mga problema natin, di ba dapat
pagkatiwalaan natin ng Diyos. Kasi po, mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa mga magulang natin. At pag pinagkatiwalaan natin ng Diyos, makikita niyo po ang milagro na Diyos lang ang pwede ito. Wow! Oo, at may mga pagkakataon naman na hindi ka nagalit, di ba? Pero pagkatapos ng ilang sandali, Oo. galit ka pa rin. May mga pagkakataon po yan. Oo. Napaglamanan mo ngayon, pero mamaya, iikot na naman. Parang galit ka na. pabalik-balik lang yung galit mo. Oo. Na parang sinasabi mo, hindi, at peace na ako. Tapos maya babalik na naman. Natulog ka at least. Oo. Gising ka alas 2. Nakakainis talaga. So, na-experience na ba yung pabalik-balik na galit na problema po yan? Pero good news po, may technique na. Oo. Technique number 10. Discuss it with people that can help you. Ayan. Magpa-counsel ka. Yan. Diba? So, may mga pagkakataon po talaga na talagang medyo hirap ka talaga. Yes. Nanalangin ka na, pray ka na, parang wala pa nangyari. So, kailangan niyo po ng gabay. Yes. Baka kailangan niyo po ng professional help. Oo. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa spiritual leader, sa life coach, sa counselor, sa psychologist, even psychiatrist, Yes. diba? Oo, baka kailangan mo yon kasi asking for help is never a sign of weakness. It's one of the bravest things you can do and can save your life. Totoo po yun. So, isa pong bagay na kailangan pakinggan niyo po mabuti. Kung talagang dumating na po kayo sa punto, parang you tried everything. Yung po yung counseling therapy po. Tawag po ng iba doon. Long term, talking about your problem and guidance, makakatulong po. Kaya mapasin mo, may mga sakit, may mga drug addict, Yes. may mga drinking. May rehab sila. Meron po meron silang therapy, grupo. May group. Meron po Oo. silang help group, support group na support group. pwede nilang lapitan. So, napaka-importante po doon. Kung nandun na po kayo sa sitwasyong yun, find and get help. Don't travel alone. Mm. At saka hindi mo alam gagamitin ng Diyos ng mga taong nakapaligid sa'yo. And dahil nagpatulong ka na sa iba, malamang hindi ka na magagalit. Kasi di ba when you unload it, especially to those people who can help you, talagang gagaan ang puso mo. Promise po, pag ginawa niyo po itong mga technique na binigay po namin sa inyo, maiiwasan, mababawasan po ang yung galit. Baka nakalimutan nyo, gusto nyo, i-review po natin yung 10 technique para wag nyo makalimutan. Alalahanin nyo, kung may papel at ballpen po kayo, isulat nyo, baka magamit nyo po ito. Number 1, disregard it. Parang walang nangyari. Number 2, delay it. Ipagpaliban mo. Number 3, dilute it. Ihalo mo yung pangit sa magaganda, mawawala na yan. Number 4, demagnify it. Paliitin mo. Number 5, divert it. Tanggalin mo yung focus sa nagpapagalit sa'yo. Number 6, doubt it. Baka naman di nangyari yun. Pagdadahan mo. Number 7, direct it to yourself. Baka may contribution ka naman sa problema. Number 8, decide to forgive. Patawarin mo na sila. Number 9, depend on God. Hingi ka ng tulong sa Diyos dahil tutulungan ka ng Diyos. Yes. Number 10, discuss it with people that can help you. Baka kailangan mong pa-counsel ng therapy at kung ano pa man. Gawin niyo po yan. Promise po. Magkakaroon po kayo ng buhay na masaya, matagumpay, at mas makabuluhan. Sana marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon, ha? At next week, marami pa tayong pag-uusapan na tunay nagbibigay po sa atin ng buhay unleash. Buhay na matagumpay, buhay na masaya, at mas makabuluhan. Closing prayer tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa pagtuturo niyo po sa amin na pwede palang mabawasang magalit, pwede palang iwasang magalit kung gagamitin lang po namin yung mga teknik na napag-usapan sa araw na to para maging mas maganda ang aming buhay. Bigyan nyo kami ng Buhay Unleash saan mang parte ng aming buhay. Ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ito po, Nako. hiling ko po imbitahin niyo po ang mga mahal niyo sa buhay na tumutok sa Buhay Unleash sa susunod natin pagsasama. Magsama-sama tayo tuwing Sabado, alas 4 4 ng hanggang hapon. alas 5 ng hapon. Dito lang Sa sa 92.3 True FM. FM. Ako po ang inyong lingkod, Vic Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Pagtulong-tulungan natin ilabas ang galing ng bawat isa. Ang tagumpay ang makakamtan, masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleash!